Itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Because there is no other name to be lifted up in the middle of us, kundi ang pangalan mo, Jesus. All the praises and glory belong to you, Lord. And Lord, for this morning, hayaan niyo po na buksan po ninyo ang aming mga puso sa pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Minsan pa po, nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyo. Lingapin niyo po ang aming mga kababayan sa Cebu na nasalanta po ng bagyo, ng baha. Nawalan po ng bahay, mga nasirang ari-arian, mga nawalan po ng mahal sa buhay. Panginoon, ang mga panalangin namin ito, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan ng loob upang harapin ang pagsubok na kanilang naranasan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mahal niyo po ang iyong mga nilalang, Panginoon. Mahal niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, pagtibayin niyo po ang kanilang mga kalooban, Panginoon. Sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon, lalo na po ang aming inang bayan, Panginoon, na meron na naman pong malaking bagyo na parating in the name of Jesus. Bigyan niyo po ng proteksyon ng aming bansa, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon. Bagamat hindi po namin ito mapipigilan, we know that you are in control, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. And Lord, as we continue to worship you, Panginoon, buksan mo yung aming mga puso. Open our heart. Buksan mo ang mga mata ng aming puso that we must focus on you alone, Panginoon. Hindi po sa mga circumstances, mga difficulties in life na aming pong nararanasan. As we know, Panginoon, sometimes hinahayaan niyo pong mangyari ito sa amin, na matutunan po namin na maging dependent sa iyo, Panginoon, na matutunan po namin at kami ay patuloy na umasa sa iyong biyaya lamang, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, nothing is too difficult for you, Panginoon. Sa mga difficulties ng aming buhay, alam po namin na merong Diyos na tumutulong po sa amin, that there is a one God, all-knowing God. Alam niya po ang pinaka-the best para sa amin, Panginoon. And Lord, as we continue na ikaw po ay aming maranasan ngayong umaga, Panginoon, in everything, mga humahadlang, Panginoon, hindrances sa aming puso, to worship you in spirit and in truth, Panginoon. Palayain niyo po kami, Panginoon. Palayain niyo po kami sa bagabag ng aming kalooban. Palayain niyo po kami sa aming mga doubt, sa aming mga pagdududa. Palayain niyo po kami doon po sa aming mahinang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Palayain niyo po kami sa aming mga alalahanin, Panginoon, sa umagang ito. Abutin niyo po ang mga pangangailangan po ng iyong mga anak, Panginoon. Abutin niyo po ang aming mga pagkukulang, Panginoon. And we know, minsan kung kailan kami mahina, doon niyo po kami pinalalakas, Panginoon. And it is by grace alone, Panginoon, sa iyong biyaya. Wala po kami maipagmamalaki, Panginoon, sa umagang ito, kung di ikaw ay aming purihin, sambahin, sa kabila ng mga nararanasan po namin. You are the same God that we serve, that we worship in this morning, Panginoon. Itama niyo po ang aming puso sa iyo, Panginoon. Ituon po ninyo ang aming pag-iisip sa iyo, Panginoon. Pasiglahin niyo
na hindi nagbabago. And Lord, sa aming pag-alala po ng ginawa niyo po doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. 2,000 years ago, Panginoon. Bagamat ito ay nakalipas na, 2,000 taon na nakakaraan, patuloy po sariwa sa aming puso. Sapagkat ang ginawa mo ay walang katulad. Hindi po namin kayang pantayan, hindi po namin kayang bayaran ang inihandog mong katawan, ang ibinigay niyo pong buhay para sa amin. Because ikaw po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan. Mga kapatid, ganito ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo na ang sino mang kumakain at umiinom sa sarong ito at kumakain sa tinapay ay dapat suriin ang kanyang sarili. Let us come to the presence of the Lord. Ano man po ang nagawa po natin ng lihim o hayag. And I encourage for those who is not yet member of this church, kung ikaw po ay bisita at kung ikaw pa hindi nakatanggap sa ating Panginoong Yesus, maging reminder po ito sa inyo na ang pag-alalang ito ay hindi lamang ritual. Ito po ay may malalim na kahulugan sa ating buhay upang hindi po mawala ng halaga yung kabanalan ng Holy Communion na ito. At hindi ka rin mag-suffer sa anumang consequence na pwede mong danasin sapagkat ipinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo, dadapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. At dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at kakaunti ang nangatutulog. Kapatid, siyasatin po natin ang ating kalooban before we partake for the Holy Communion. Ang kanyang katawan na nasugatan para sa iyo, ang kanyang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, ito po ay banal. Ang ating Panginoong Yesus na nag-alay ng kanyang buhay, na walang batig ng karumihan at kasalanan, ay inialay niya para sa iyo. Lagi mong alalahanin, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Sapagkat nais niya na maranasan mo yung kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa buhay mo. Sinasabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kapatid, kung sumasampalataya ka at tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay, ibinibilang ka niya na maging anak. At dahil doon, binibigyan ka niya ng karapatan na tawaging anak niya. At ang karapatang iyon ay ang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. How beautiful
salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na pinaranas niyo po sa amin, Panginoon. Nang buhat po kami ay makasalanan pa, ay ipinadama niyo na ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng iyong pagpapako sa krus. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay po na nagawa po namin. Mga bagay na lihim o hayag, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng gloria sa iyong harapan. Laman ng aming puso, Panginoon. Laman ng aming isip, ang aming mga pananalita, ang aming mga gawa, ang mga kilos po namin na hindi po nakapagbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Humihingi po kami ng paglilinis. Humihingi po kami ng minsan pa pong habag na inyo po kaming lingapin, igawad sa amin ang kapatawaran, sapagkat pinapaalala mo sa amin kung kami po ay lalapit sa iyo, if we will confess our sin and iniquities, ikaw po ay isang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Tanggalin niyo po ang mga hadlang upang hindi po namin maranasan, matiyak na ang pag-alala po namin ito ay maging karapat-dapat po sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga sala, Panginoon. Minsan pa po, Panginoon, sa aming pag-alalang ito, ilagay niyo po sa aming puso ang tunay na diwa ng banal na hapunan. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y magpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Taas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa tinapay na simbolo ng iyong katawan na bugbog, nahirapan para sa amin. Salamat po sa handog mong katawan na nagbigay po sa amin, Panginoon, ng katiyakan, Panginoon, na ang iyong pagliligtas ay amin pong mararanasan, Panginoon. Sa aming pag-alala pong ito, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin tayo. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na maghapunan na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom bilang pag-alala sa akin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong banal na dugo na walang batik ng kasalanan, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoong Hesus, kung walang pagbububo ng iyong dugo, hindi po kami magkakaroon ng paglilinis ng aming mga kasalanan. Sa aming pag-alala pong ito, Panginoon, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin. Jesus, I
pangako ng Panginoon, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Amen. God is good. And all the time, He is always good. Maraming salamat po, mga kapatid. I hope na tayo ay patuloy na nakikibalita sa mga kaganapan po na nangyayari po sa ating bansa, lalo na po sa bagyo na naranasan po ng ating mga kababayan. I hope tayo ay nakikiisa sa pananalangin sa ating mga kababayan, lalo na po yung talagang baha na nangyayari po. And today, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon ng isang napakagandang tema. Welcome back po sa mga nagbakasyon. Thank you po again. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay at inihatid kayo ng safe and sound. Thank you for our visitors. Do we have any foreigner visitors? Can I speak in Tagalog? Or if not, do we have an English visitors? No. So I hope one of you will be my interpreter. Thank you. And let us greet one another. Peace be with you. And be with you. And be with you. Amen. Our theme for this month is a very, very powerful. And ito po ay talagang akmang-akma sa panahon po natin ngayon. Since that our lives now sometimes controlled by AI. Yan, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang AI yan? Yan. Sometimes when we are using TikTok, hindi natin makilala kung sino tayo, no? Kasi gumagawa po tayo dun eh. Pumuputi, no? Hindi mo alam yung talagang AI ba ay nakaka-encourage or sometimes ikaw ay nagiging clone na ng AI. Before I'm going to start our topic for this morning, I just want to thank the Lord sa buhay po ng aking anak. At alam niyo naman po, purihin ang Panginoon. Talagang nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon. It's been 3 years, long, very long year yung kanyang pinag-antay pa muna kasi pinagtrabaho mo siya ni Lord. Sabi ko maganda yung nak because when you get experience, tsaka lumalawak yung analyzation mo. Because accountancy is not about math. It is analyzing. Kaya maganda, pinaranas muna sa kanya ni Lord yung talagang actual na trabaho ng isang accountant. And it's very hard to find out na magkaroon ka talaga ng accountant kasi lahat ng gastos mo ina-account. Nagtagpo naman ako kasi ako naman ay budgetary person. Paglabas sa budget, sorry na lang. Mag-antay ka. Siya naman, account ng account, no? O ito, nasa budget mo nga, lumagpas ka naman. Yan. Ang sarap yung purihin ng Panginoon na alam nyo, hindi niya alam na nakapasa siya kasi ayaw niyang buksan. Kasi sabi niya, ayoko baka magkaroon ako ng karoon ng anxiety, yun lang lagi-lagi isipin ko. Sabi ko, basta binigay mo kay Lord. Ibigay mo na kay Lord. And before that examination, nag-review po siya sa bahay lang. Ang problema, na-late siya ng review. 2 weeks yung kanyang delay. So marami siyang na-miss out na mga lesson. So talagang, kasi pinag-leave siya sa work, nagtatrabaho po siya sa PWC. So, pinag-leave siya ng company to just have a review. Yung tawag po nila ay study leave. So, it so happened na na-late po siya, 2 weeks. At talagang naghahabol po siya. Andun yung puyat, tuwing madaling araw, we are chatting, gising pa rin siya. Singkit yung mata ng anak ko eh. Pagtapos ng review, lumaki. Kala mo anime, laging dilat. Sabi ko, anak, ano ba? Para kang adik.
Kasi, sabi niya, pa, kailangan ko maghabol. So, glory to God. The perseverance has been paid off. Yung kanyang suffering, no, yung kanyang pagod, yung puyat niya, has been paid off. And all the glory belongs to Him. Talagang purihin ang Panginoon. At nakakatuwa, kasi sabi ko, Lord, Nak, you need to be independent. O maging ano ka, dependent ka pala sa Holy Spirit, sa ating Panginoon. Kasi siya lang magbibigay ng wisdom. And you know what? Sa mga kaibigan, there's a lot of friend na nag-take na ng board. At talagang na-board sila. Kasi yung sa review center, mahaba talagang session. At talagang makakatulog ka. At purihin naman ng Panginoon through the strength na binibigay ng Holy Spirit, ng Diyos sa buhay ng anak ko. Hanggang kahit isa lang siya nag-i-study, ay hindi po siya na-board, pero nakatulog po siya. Tulugin yun eh. Kaya yung comment sa kanya ng kanyang prof, akala ko di ka makakapasa kasi kahit sa klase ko, tulog ka. Ayan, tulugin po siya. Pero yung isip pala niya gumagana. At iba ang style ng kanyang pagre-review. Ang pagre-review niya, gusto niya maingay. May music. Habang nagre-review, iba ako naman, gusto ko tahimik. Kaya sabi ng asawa ko, hindi ko alam kung nagre-review ang anak mo, kung seryoso ba o hindi. Kumakanta, sayaw ng sayaw, nagre-review. Iba-iba talaga yung style. No? But there is only one Spirit who give wisdom and knowledge. At yan po yung tema po natin ngayon. Walk in the rhythm of the Holy Spirit. Alam niyo yung rhythm, lagi itong naririnig sa music industry. May kinalaman din po ito sa tempo, sa beat. O may kinalaman din po ito sa mga, kids song. Siguro, you are very familiar po sa All MacDonald Have a Pan. O kita nyo, alam na alam nyo yung rhythm, no? Kahit siguro matatanda, alam pa rin to eh. Diba? Ulitin nga natin, All MacDonald Have a Pan. So, alam ninyo, no? So, kapag ito po, ay naririnig po natin, sometimes, nagkakaroon ng influence para tayo ay sumunod dun sa beat, sumunod dun sa kanta. And this is the rhythm of the Holy Spirit in our life. Pakitignan mo yung kapatid mo. Are you with the Holy Spirit? Let us bow our head. Let us pray. Heavenly Father, once again, we thank you for this great, wonderful morning that you've given to us. Thank you for your grace. And as we continue to search your word, give us a humble spirit and heart that all your words may seek in our heart, Panginoon, sa umagang ito. Through the power of the Holy Spirit, Panginoon, change our life, change our heart. In Jesus' name, amen and amen and amen. Yan po yung tema natin. This is the theme that we have on this November. Hindi po araw ng patay. It is araw ng buhay by the living in the leading of the Holy Spirit. Now, the topic that was given to me by our beloved Pastor Rio, he was now in the Philippines, continue to pray for him, keep in step with the Spirit. Alam niyo po, nauso na yung AI, nauso na yung mga imitation, di ba? Nauso na yan eh. And during the Old Testament, there was an imitation also in the miracle of God. Remember when Moses, yung kanyang rod o yung staff ay naging ahas, there was a magician by Pharaoh na naglaglag din ng stick. What is the point? The point, sometimes Christians are mastered in counterfeiting the Holy Spirit. Akala natin, lead siya ng Holy Spirit. Akala natin, the truth ay nasa Kanya. So this is what we're going to study about Galatians. Galatians chapter 5 is talk about a Christian living led by the Holy Spirit. That's why in chapter 5, there was a topic
na talagang every Christian believer should have, and that is the fruit of the Holy Spirit. So Paul write this letter to the Galatians to remind them that Christian believers should yung kanilang buhay to be dependent on the Holy Spirit. Because hindi na tayo nagko-control. We are not longer to control your life. Because your old life has been gone. Tinanggal na po ng Diyos. So Galatians chapter 5 verse 24 to 25, sabi po rito, those who belong to Christ have crucified the flesh with his passion and desire. Since we live by the Spirit, let us keep in step the Spirit. So dapat, as a Christian believers, we always walking in the Spirit. As you remember, there is a song, walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. And that is the light of God through His Word. And as we know that the Bible, inspired by the Holy Spirit, given to man, isinulat po, it was given to man, led by the Holy Spirit. Sa Tagalog po, at ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman at mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad man kayo ayon sa Espiritu. If there's an Spirit that living in you, yan po yung third person, the Holy Spirit. If the Holy Spirit is living in us, meron pong mga proof po yan. There is always fruit and the gifts. That's why, my dear friends, you are very special in the eye of God. You are a child of God. You are a special child of God. Ating namin katabi mo, mukha bang special yan? We are not only special, we are created in the image of God. And not only of God, we are created in the image of Christ. Be an imitator of Christ. Kaya po mga kapatid, ito pong rhythm is the most... Saan ba yung aking clicker? Yan. Next slide please. Ayaw. Yan. Kasi nagtatype po doon. Sabi po rito, rhythm is the most general sense. Rhythm, Greek. Ang tawag po niyan galing po sa Greek, rain, to flow in an order, alternation of contrasting element. So, yung meron pong flow. As a Christian believers, we need, ang kailangan po natin yung flow ng Holy Spirit. It should be in one direction, hindi po iba, hindi po magkakaiba. Even though that we have, meron po tayong iba't ibang kaloob ng Diyos, ng Espiritu Santo sa atin. There's a lot of different gifts that God vested in you. And I hope that gifts ay gamitin natin in one direction. Sa pag-unlad, sabi nga ng Ephesians, if we will join together and help together, the body of Christ will be, lalaki siya, will be built up and strong and strength. So ganun po. Rhythm is correspondence of sounds between words or an ending of words, especially when these are used at the end of line of poetry. Sa mga tula, alam po natin, yung mga linya, katulad ng
Ako ay may lumipad. Alangan naman sa lupa. Lumipad sa langit. Ano pang kasunod? Di ko na nakita. Sayang ang pera ko. Pinambili ng lobo. Kung sana nabusog pa ako. Yun yung mga rhyme na tumatatak sa atin. Sa mga matatanda, nung pinanganak nung 1940, ang pinakapamilya sa amin, paa, tuhod, balikat, ulo. Dati, hinahawakan mo lang yan. Ngayon, minamasahe mo na. Ay ko. Minamasahe mo na ngayon. Sometimes in our generation, alam natin kung ano yung uso at di uso eh. At sometimes most of the Christian believers in this generation, lalo na ang tinatawag na Gen Z, they are much influenced by the modern world, especially the AI. Buruin mo, 2 years old pa lang, may cellphone na. Saan ka pa? Kami noon, ang laruan namin sinelas. Hindi cellphone, salpalan ng sinelas. Di ba? Di ba? Sometimes our life has been influenced by the modern world. But the truth, yung truth sana hindi po nako-compromise. Yung truth po sana hindi po mako-compromise. At sa ating pong teksto, there are 4 things that I want to share with you. The first point is, step by step, walk with Jesus. Ang pagiging Christian believer ay hindi natatapos sa pagtanggap lang. When you have been baptized in the name of Jesus, inahon ka tumayo at sinabi ng pastor, "Go ye!" Magpatuloy ka. Para bang sa mag-asawa yan nung kinasal na, no? Go ye, magpakarami kayo. Ayan. Go ye, magpatuloy po tayo. Sabi niya, sa verse 24, these Galatians Christian believers reminded by Paul na kailangan they need to walk with Jesus. With Jesus, step by step. Wala naman agad sa atin dito when being born again, naging pastor agad. There is only one person in his turning point, talagang ginawa siyang apostol. And that is Paul. But in our time, sayo, yung buhay individual po natin, as revealed by God, may kanya-kanya po tayong pagkatawag. Ako, nare-remember ko yung panalangin sa akin ng aking mga kapatid. When I was not been born again, na sana kunin ako ni Lord. Ang bait ko naman. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang sabi ni Paul, those who belong to Christ Jesus, na sinasabi niya, walk with Jesus, kailangan makita sa buhay natin because Christian believers know their fruits. Makikilala sila sa kanilang mga gawa. We can be good person without the Holy Spirit. Pwede po yun eh. Because why? When God created man, meron na po tayong tinatawag na conscience. And meron na po tayong tinatawag na moral obligations. At meron na rin po tayong moral awareness. Di ba? Masama ang magsinungaling. Alam natin yon. Even we are not yet been born again, alam natin yun, masama magsinungaling. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, maganda ba ako? Tanungin mo. Hindi mo masabi, no? Di ba? Alam po natin yon. But when we walk with Spirit, ibang level of walk of life. It is not standard by the human tradition or standard, but in God's sight. Bakit? Alam niyo po ba, pwede palang magsinungaling sa isip lang? Pwede. Kaya pala sabi ng Bible,
Sinabi ni Jesus nung una, narinig ninyo sa inyong mga alagad o sa inyong mga propeta, huwag kang papatay. Ngunit, ang sinumang mapuot ay nagkakasala na ng pagpatay. Mapuot ka pa lang, nasa isip mo pa lang, nagkakasala na ng pagpatay. So for those who are belong to Christ, dapat ipakita po natin, those belong to Christ Jesus have been crucified the flesh with the passion and desire. Yun pala yun. Ang gusto ni Paul, ipaalala niya, Paul reminding the Galatians Christian believers that if you are saying that you are professing Christian believers, your walk of life should be based on the power of the Holy Spirit. Bakit? In our generation, may tinatawag tayong free will. The power of will. Meron akong kalayaan. But you know why? Bakit sinasabi to ng tao sometimes? Ang nangunguna, it is not the will of God, but it is your own will. The most question that cannot be answered by yes or no, kailangan mo pang ipaliwanag, is to know the will of God. Hanggang ngayon, madaling sabihin, what is the will of God? But to know the will of God. Always remember the book of Psalms reminding us, ang sabing ganon, delight yourself unto the Lord, and He will give the desire of your heart. Ibibigay niya yung magiging desire ng puso mo. Sometimes kasi hinihip natin, di may desire na ako, yun yung ibibigay ni Lord. Always remember Philippians chapter 2, God giving you the desire to do His will. Para matupad mo yung kanyang kalooban, bibigyan kanya ng desire. Because it is true that without God, without Christ, we are nothing. Without the Spirit of Christ, we are nothing. That's why Paul reminding us in our generation, especially in our modern world, kailangan po natin maging sensitive to lead and to live the holy life which is led by the Holy Spirit. Kasi meron pong counterfeit, alam niyo po ba? In the Bible, there was a counterfeit. Akala ng mga apostol na yun ay galing sa Diyos. The same as a Christian believers, akala natin, itong taong ito, it is a born-again Christian believers. That's why one of my teaching, I remember I told them, to be a born-again Christian, a genuine Christian, born-again Christian, walang ibang nakakakilala kundi sarili niya. Because being born-again Christian, it is a personal relationship with Christ. Di ba? Hindi natin kilala even Nicodemus. Until that conversation, he did not truly understand kung ano yung sinasabi ni Jesus about born-again Christian. You have been born again. So sa gawa, in Acts chapter 19 verse 11 to 16, the Bible says, this is the story of counterfeiting what is the gifts of the Holy Spirit. Ano ba ang gifts? Sabi nila yung gifts, it can be learned. Through what? Training and school. But in the Bible sense, gift, pwedeng ibigay sa'yo ng Lord kahit hindi ka nag-aral. Yung gift ng pagtugtog kahit hindi ka nag-aral, kapag ikaw ay ginamit ni Lord, ibibigay niya. Kahit yung mga lingwahe na hindi mo alam, when God use you para ikaw maging epektibong ibanghilista in one native language, He will leave you to speak in tongues. Ano pong sabi? Sabi po, God has extraordinary miracle through Paul. So that even the handkerchief and apron, di rin nyo nung panahon,
Si Paul pala gumamit ng yung mga tao gumamit ng handkerchief, ng mga panyo, maipunas lang kay Paul, gumagaling. Haba, nagkaroon ng counterfeiting ngayon. No? Ilabas ang mga panyo! Iwagay-wagay! Alam niyo yan, di ba? Yung Diyos ko day, anong nangyari, Diyos ko day. Di ba? Alam niyo yun, di ba? Kunin ang mga payong baliktarin. This is the counterfeiting of the Holy Spirit. Hindi po ganyan. Ang sabi po rito, and that he had touched him who were taken to the sick, and their illness were cured, and the evil spirit left them. Some Jew who went around driving out evil spirit tried to invoke the name of Jesus. Ginamit pa yung pangalan ni Jesus. And even Jesus Christ confronted those who are false prophet and teachers. Ang sabi nga nun, not every person calling unto my name will be saved, for those, or only those who are accept. Kung sino lamang yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang sabi ng mga nagpapangin, Lord, by your name, nagpalayas kami ng mga masasamang demonyo. We healed sick by your name. But the Lord Jesus Christ responded, lumayo kayo sa akin. Kayong mga ulupong. Masakit po yung ulupong. Sa ibang translation ng Bible, ahas. Ahas. Magsilayo kayo sa akin. Kailanman hindi ko po kayo nakikilala. At sabi po dito sa ating Acts chapter 19, sa pagpapatuloy po, some Jew who went around driving out evil spirit tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of the Lord or Jesus, whom Paul preached, I command you to go out. 7 sons of Siva, a Jewish chief priest, were doing this. One day, the evil spirit answered them, Jesus, I know. Paul, I know. Sabi ng evil spirit, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Paul. Ang sabi niya doon sa mga gumagamit ng pangalang Jesus. Then sabi niya, I know about, but who are you? Sino kayo? Hindi kayo kilala ng evil spirit? I remember when I was newly pastors, diyan po sa Litex, when one of the pastor called me to do a demon-possessed, ang tawag po doon yung magka-cast out ka, exorcism. Have you experienced exorcism? Marami ng mga pastor pumunta pero hindi nagtuloy. Pero kilala kami. Yung maliit na boses, siya po ay sinasapian ng the 7 dwarfs. Wow! Feeling niya, prinsesa siya. pitong duhende ba? Yung kasama kong pastor, mas maliit din sa akin. Di siyam na kaming duhende ngayon. Doon pa lang sa gate, binati kami. First time in my life, hindi namin kilala yung tao. Pero binanggit nila yung pangalan ko. Binanggit yung pangalan ng pastor. Kilala kami. When you doing na kayo ay mag-exorcism, kilala kayo ng evil spirit. We cannot counterfeit the Holy Spirit. Kilala din kasi ng evil yung Holy Spirit kung nasa inyo. So what is the point, kapatid? In the book of Galatians, Paul emphasized the Holy Spirit in the lives of every Christian believers. The question is, are we living in the Holy Spirit? Meron ka bang Holy Spirit? O lagi kang holy?
Huli ka lagi, alas 10 yung ating service eh. Basta ka mag-alala. Kung lagi akong holy, may kasabihan, holy man at magaling, holy pa rin. No? Are we sure that we are living in the Holy Spirit? Meron ka bang tatak ng Holy Spirit? Ano bang tatak ng Holy Spirit sa inyong buhay? Anong tatak? You should have what? The fruit of the Holy Spirit. Meron kang peace of mind. Kahit na gulong-gulo na, yung mga katabi mo, ikaw kalmado ka lang. Nung alala ko yung engineer ko, bumabaha na kami dun sa site. Galit na galit na yung aming kliyente. Diyan po sa Doha Port. Yung engineer ko nakatawa lang, kalmadong-kalmado. Lalo tuloy nagalit yung aming kliyente. Pero totoo ang sabi niya, Tony, we cannot control anymore. Don't try to be a Superman. Kasi ako nagpapanik eh. Kasi bumabaha na eh. Siyempre, habang bumaba, lumalaki yung sira, yung damages. But the one thing that I learned, sometimes in our life, we cannot control everything. Even though meron tayong pinananaligang Diyos, hindi natin makontrol yung mga nangyayari. Tignan mo yung katabi mo, hindi mo kontrolado yan. Diba? Hindi mo rin alam kung anong iniisip niya para sa'yo. Malay ko ba, pagtapos ng simbahan, ano iniisip niyan sa'yo? Nalapitan ko mamaya yan. Mangungutang ako. Di mo makokontrol yan, di ba? What is the point? The point is, Paul emphasized that we must walk in the Spirit. When we say walk, there are 4 directions ng walk natin. Ano po yun? Dalawa lang yung pagliko, kaliwa, kanan, derecho, at pabalik. Diba? Minsan nag-i-step backward po tayo eh. But it doesn't mean nawawala sa atin yung Holy Spirit. Minsan pinababalik lang ng Diyos. Have you sometimes experienced sa buhay nyo, parang nangyari uli? Diba? Na-experience nyo yun, parang nabasted ka na ng 3 beses, tas pang-4 nabasted ka uli. Nangyari na uli, di ba? And sometimes, yung sinasabi ni Paul, forget the past, because past is past. But sometimes the past ay ginagamit ng Diyos to be an instrument to you to be a better person. Kasi yun ang leading ng Holy Spirit. So dapat nating maintindihan, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. We must step by step walk with Jesus. Hindi naman po madalian ang pagiging matured. I don't say na kapag tinanggap mo na si Kristo, you are matured in a Christian living because our life is still in progress. Tignan mo yung katabi mo, tanungin mo, are you matured? Kitang-kita naman, pastor, yo. Kitang-kita naman eh. When I was celebrating my 50th anniversary, niloloko ko ng mga katrabaho ko, you look not 50. Ba't tuwa naman ako? Siyempre, sino ba nung matutuwa? Hindi daw ako mukhang 50. Mukhang 60 lang daw. Di ba? Dahil siguro sa puting buhok, when you are maturing, Kristiyano, wala pong 100% ay matured na. Tayo po ay patuloy na ginagamit o binabago ng Panginoon araw-araw. Kaya sabi ng kanta, binabago mo ako araw-araw. Change my heart, O God. Always. Always. Second point, crucified with Christ. Not all people are belong to those who are crucified with Christ. Hindi lahat ng tao. It look like hindi lahat ng tao, not all people in this world are sons and daughters of God. In John chapter 1 verse 12, for those who believe in Him who sent me, binigyan tayo ng karapatan. For those who tumanggap sa ating Panginoon, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos.
at ang pagiging anak natin ng Diyos mula sa kanyang salita. Sa salita ng Diyos, ito ang nagbigay sa atin ng assurance that the Bible is truth. When every people come into Christ and accept yung ebanghelyo tungkol kay Kristo, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa verse 24, have crucified in the flesh is passion and desire. Hindi mawawala ang passion sa atin. There's nothing wrong about passion. But it should be what? Udyok ng Espiritu Santo mula sa salita ng Diyos. Because we have own passion na minsan contradict kung ano ang will ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Minsan yung passion natin sa trabaho, there's nothing wrong with the passion with your work and profession. But if this passion hindering you para lumakad kay Kristo Jesus, nakakalungkot kapatid. Kasi si Paul, iniwan niya yung pagiging sikat niya. Sikat si Paul. Tayo ba? Gusto ba nating iwanan ang kasikatan natin? Sabi mo sa katabi mo, sikat ka. Sikat ka kay Lord. Di bali nang the people unrecognize what is your worth. Kung ano yung worth sa buhay mo. Pero sa Diyos, napakahalaga mo. Amen? So, Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I, but Christ in me. Isa pong kanta to, Christ in me is to live, to die, is again. Are you ready to die? Because for the sake of the gospel, and for the sake of the Lord Jesus Christ. Handa ba kayong mamatay? Mauna ka, pastor. Handa ka bang mamatay? For the sake? Kasi if you are led by the Holy Spirit, parang sarili mong buhay wala nang halaga eh. Bakit? Ibinigay mo na kay Lord. Let your will be done. Ang dami ngayon namamatay sa Nigeria. A martyred Christian. Ang daming persecution na nangyayari sa Nigeria. Sinusunog ang mga churches kasama ng mga members, kasama ng mga believers. Are you ready to die for Christ? Handa ka bang masunog? Mainitan lang nga dito. Ang init. Lotion ka agad, no? Yun pa kaya idarang ka. And if you will study the life of the apostle, how they died, dahil sa gospel ni Christ, kaya ba natin yung gawin? Kaya nyo bang ihang ng pabaligtad? Kaya ba natin? Kahit kayo nakatingin sa akin, parang sinasabing ikaw na lang, pastor. Di ba? But when the Holy Spirit is be with you, kahit pa kapalit ng buhay mo, if you are led by the Holy Spirit. Naalala ninyo yung tatlo magkakaibigan? Sino yon? Si Aida? Hindi po yon. Si Lorna? Si Faye? Hindi po yon. Si Meshach? Hindi may katabi mo, Meshach ba yan? Ha? Nashak po, pastor. Sunod, sino po? Abednego. Aba. Si Shadrach. Hindi natakot masunog para lang sa Panginoon. Ganyan po ang tunay na nabubuhay in the Holy Spirit. Kaya ang buhay natin, kapatid, kailangan nakafocus sa Holy Spirit, nakadepende sa Holy Spirit in every day in our life. That's why, I
always appreciate yung kantang, "Seek ye first the kingdom of God." In each day of your life, when you walk up from your bed, always seek first Christ in your life. Bakit? Pag hindi nyo ginawa yan, even inside this church, hindi natin alam kung sino si Judas dito. Di ba? Hindi natin alam. May Judas po dito. At wag naman nating isisi kay Jesus. Bakit? Si Judas, napaka-great ng kanyang teacher. Sinong teacher niya? Si Jesus. Meron po siyang mahusay. Next po. Ibato ko na. Next po. Ayaw talaga eh. Judas had the best leader. Why he failed? Si Judas po, meron po siyang best pastor. Why he failed? Mamaya malalaman po natin. And Judas has the best teacher. Why he failed? Why? The problem is not the leadership or the church you go. If your attitude doesn't change you, doesn't change, and your character transform, you will always be the same. Remember when the evil spirit come into Judas. Bakit? Kasi hindi naman siya talaga nagkaroon ng relationship with the Holy Spirit. From very beginning, when a single person come into Christ and the Holy Spirit filled his life, filled his heart, there will be no available na papasok pang evil spirit sa inyo. Because the Holy Spirit is our shield. Tinataan ka na ng Holy Spirit. That's why I do believe na ang mga Christian believers sometimes failed. They do professing that they are Christian believers. They do professing that they are followers of Christ, believers of Christ. But suddenly came into reality na sila po ay bumabalik sa dati nila. Kahit na magagaling ang leader, pastors, kanilang cell group leader, kasi nga hindi nagkaroon ng genuine relationship sa ating Panginoong Yesus at sa Holy Spirit. So wag po nating tingnan yung mga pastor sometimes, no, ay kung yan ay lead ng Holy Spirit, bakit may mga membro yan na hindi sumusunod? Bakit may mga membro yan na nabubuhay pa rin sa desire and passion ng kanilang buhay? Kapatid, I will tell you, the pastor doesn't have the power to change your life or your heart. It is only the Holy Spirit. At wala po kaming kapangyarihan ng bantayan ng buhay ninyo araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, minuto. But we cannot hide in the eye of God. Kaya wag natin sisihin, di ba? Cell group ni pastor yan, ba't umiinom pa rin? Ba't umiinom pa rin? Sabi ng Biblia, huwag kayong maglalasing. Sapagkat ang paglasing ay nakakasira ng buhay. Mangagpapuspos nga kayo ng Espiritu Santo. Because I do believe, hindi lahat ng Christian believers ay puspos ng Espiritu Santo. Pinananahanan na sila ng Espiritu Santo pero hindi puspos. Kapag hindi ka puspos, kapos ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging kapos? Siyempre ayaw nyo, lalo na sa pera. Sigurado yan. Diba? So we must live at kailangan po natin na ma-identify ang buhay natin crucified with Christ. When we are crucified with Christ, your old nature, your passion and desire, na sa pangsarili mo lamang,
ay mawawala na dapat. Because in anyone being in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ito po yung bunga ng pakikipag-isa natin sa kamatayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Di ba yung paglilibing nung ikaw ay nilubog ka sa tubig? It is a symbolism of your old life. When the pastor lift up you, ikaw inangat niya, iniahawang ka niya, and that is the symbolism of your new life. So dapat po, yung buhay po natin ay identified sa ginawa ng Panginoon ng kanyang kamatayan. Pangatlo po, live by the Spirit. Ito po ang problema. Sometimes, ang isang Kristiyano, even though he has the Holy Spirit, hindi po siya consistent sa buhay na meron ang isang Kristiyano na banal na Espiritu. Kaya minsan, naaawitan tayo. Natatawa ako. Hi. Alam niyo yung kantang yun? Di ba? Live by the Holy Spirit. Kasi meron pa rin po tayong espiritu ng ating sarili. Nasusunod pa rin natin madalas ang ating sarili. Amen? Ito yung battle sa ating puso. It is a battle in our mind and heart. Kung sino ba ang susundin natin minsan. Yung leading ng Holy Spirit, Pastor, mahal ko siya eh. Wala akong pakialam kung sino siya. Kasi sinabi ni Ray Valera, maging sino ka man. Mahal ko siya eh. No? Bagamat pinapaalala sa atin, Paul, reminding us that do not be yoked with unbelievers. Because there is a tendency and possibility that you are influenced by that person at mako-compromise mo dahil mahal mo siya. At dahil handa akong biruin mo, pinaraya mo, kasi mahal mo siya. Diba? Alam nyo, talagang alam natin yung mga ditong mga to no? Sabi nga, Galatians chapter 5, balikan po natin, sa verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So kung ikaw sinasabi mong we are living in Spirit, makita sa mga yapak mo. Yung bawat hakbang ng buhay mo, nakikita si Kristo. Hindi yung hakbang mo, para tayong mga sakang. Ano yung sakang? Meron daw mga sakang na Kristiyano eh. Yung kabila, nasa langit yung kabila, sa impyerno. Parang, step? No. Step? Yes. Parang ganun lang, no. Di ba ang pangit tignan? And what a good testimony kung meron kang straight life para kay Kristo. Nakikita sa buhay mo. Ano mang hakbang ng buhay mo, kita mo, pinagpapala ka ni Lord. Kasi, kapag meron kang pagsunod sa Holy Spirit, there is a blessing. May pagpapala. O, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pinagpala ka. Gusto mo palapalahin ka ng Diyos, di ba? Galatians chapter 5, 22 to 23, ito na po. If you are led by Spirit, meron kang fruit. Ang daming fruit. Di ba? Sino nakatikim ng fruit salad dito? O yung fruit salad. Ilang prutas po yun? Marami, di ba? Ang tawag doon ay fruit salad. Fruits ba o fruit? I do remember itong Galatians chapter 5. Ginamit ni Paul ang singular word na fruit because I do believe when you are spirit-filled, itong fruit na ito, nasa sayo, bundle na. Kung baga sa smart, bundle package. Ano po yon? Ang sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. Tignan mo yung katabi mo, mapagmahal ba yan?
Love, yung kahit ang hirap mahalin, iniibig mo siya. Lalo po nating mahalin ang di kaibig-ibig. Kasi kung walang umibig sa akin, ano na kaya ako ngayon? Yung mukha ko hindi naman kaibig-ibig. Kung walang umibig sa akin, ano na kaya ako ngayon? Kaya ibigin nga daw po natin, bigyan daw po natin ng importansya yung mga bahagi na akala nating walang halaga. Yan po yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang pinipili. Kailangan mag-ibigan tayo sapagkat yan ang susi. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ano pa po? Joy! Ito yung joy na hindi kayang i-counterfeit ng mga non-believer. Bakit? Biruin mo, namatayan ka na, masaya ka pa. Di ba? Nawalan ka na, masaya ka pa. Ito yung joy na kung saan hindi mo ma-contain, hindi mo mapaliwanag bakit ka masaya. Kahit na nasa gitna ka ng difficulties in life, kahit na sinakluban ka na ng langit at lupa, ang saya-saya mo pa rin. Diba? Ito yung joy na yan. At itong joy na to, bunga ng Espiritu Santo. Maaring yung joy mo na nararanasan mo, yan ay joy ng mundo. It depends on what happening around you. Kaya nga may kanta tuwing Pasko, joy to the world, the Lord has come. The Spirit is with you. Kaya magkaroon ka ng meron kang joy. Ano pa po? Yung peace. Yan, yung peace talaga. Di ba nakikita ninyo sa mga oral ninyong kapatid, even though they are in the difficult situation, parang peace na peace. No? Gusto makipagsuntukan, peace na peace pala. Peace na peace ang buhay niya. No, kahit may problema, talaga akala mo kalmadong-kalmado siya. Ganun po. Ano pa po? Forbearance. Ano pa po? Kindness. Be kind. Kahit turing mo sa kapatid mo, hindi tao. May kasabihan, be kind. alam nyo talaga mga kapatid, ano? Ano pa po? Goodness and faithfulness and gentleness and self-control. Against such things there is no law. Yan po ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ang sabi po, if you are controlled by the Holy Spirit, do not follow your heart. Do not follow the beat of your heart, but follow the conviction of the Holy Spirit. Amen? Kasi minsan yan ang magkalaban eh. Holy Spirit ba'y nasa akin? O yung emosyon ko? O yung heart ko? Minsan magkalaban yun eh. Yung isip nga natin, minsan magkalaban sa puso natin eh. Yung isip natin, gusto natin maging maayos. Pero yung puso natin, ano ba? Lalapit ba ako o hindi? Laban o bawi? Di ba ganon? Ano pa po? Pang-apat po, last. Walk in the Spirit. Paulit-ulit na po natin sinasabi, walk in Spirit, Spirit, Spirit. Gano'ng kahalaga? Walk by Spirit. Kapatid, until the Lord's come, kailangan maabutan niya tayo na lumalakad sa banal na Espiritu Santo. Bakit? Dahil baka maiwan ka sa pagbabalik ng Panginoon in the second coming of the Lord Jesus Christ. In His rapture, He wants you to live, walk in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 16 to 7. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh set its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Lalo na in our generation, that our body, the physical body, was entertained by the AI, the artificial intelligence. At alam niyo po, meron na po sa church ngayon na tinatawag na artificial service.
Ano po yung artificial? Pastor, bago po yun. Marami pong mga members, they don't have a truly relationship with Christ. Bigay lang ng bigay ng tithes and offering. Oh, naintindihan na ako ni Lord, bigay na lang to. Bisa ako sa trabaho. Bisa ako sa work. Marami akong pinagkakabalahan. Idinadaan nila, donation ko sa church, bigay ko sa ano, bigay ko sa gano. Dapat naging bigay ni ka na lang eh. Puro ka bigay. Pero nasaan yung genuine mo? Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Wala kang pagsunod. Kapatid, are you still living in the Holy Spirit? Meron pong paalala. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed in the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger. Ito po, wag na po tayong mabuhay dyan sa mga anger, sa mga slander, at sa anumang malis. Malis, naalala ko, last 2 days, may nagalit sa aking Arabic. Galit na galit. Pero when I say, sorry, malis, malis. Ano yung malis sa kanila? Malis, ano yun? Ibig sabihin nun? Sorry. No? Hindi maintindihan yung sorry. Sorry ako ng sorry. Galit na galit eh. Nung sinabi ko, malis. Okay. Hindi pala kami nagkakaintindihan. Kapatid, ano ang point? Meron lang tayong hindi pagkakaintindihan sa church minsan. Walang bagay na hindi na pag-uusapan. Daanin natin sa mabuting usapan. Usap lang tayo, communication. Communication ang pinakasusi. Sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. Ito ang conclusion natin, mga kapatid. You need to step sa Holy Spirit because you are redeemed through the blood of Christ. Seek Him first and foremost. Trust the process. Embrace the work of the Holy Spirit. Practice the fruit and the gift of the Holy Spirit. Seek the Lord is the most and foremost in our daily lives, as we know God is working day and night. Every moment, every hour, even the worst scenario of our lives, we should trust the process, because in due time, triumph will ours. We need to embrace the work of the Holy Spirit, in which help us through the difficult time, and the Holy Spirit empower us to put into practice the fruit and the gift of the Holy Spirit. Shall we all rise? At ilagay po natin ang ating mga kamay. Hindi po lupang hinirang yung kakantahin natin. It is a challenge for you. When we go to prayer, we need to tie our left and right hand. Come before the Lord. I hope the message of the Lord is very clear in your heart. But we need to understand, only God knows. For those who are Christian believers, sealed by the Holy Spirit. As we come into His presence, let us evaluate, let us ask ourselves, am I sealed by the Holy Spirit? Am I have the fruit of the Holy Spirit? Am I practicing the gift of the Holy Spirit? Tanungin natin yung sarili natin. Wag lang tayong sumabay sa indayog. But we need to live on, empowered by the Holy Spirit. Wag lang tayong sumunod sa indayog ng katabi mo, sapagkat siya'y nabubuhay sa banal na Espiritu Santo, but be in yours. Sa buhay mo mismo, makita ang Espiritu Santo.
Salamat po sa mensahe mo, Panginoon. We thank you. Nawa po, Panginoon, mag-sink in all the message na narinig po namin ngayong umaga, Panginoon. Tulungan niyo po kami to put into practice itong mga gift and the fruit of the Holy Spirit, Panginoon. As we walk, continue, Lord, in your presence by the power of the Holy Spirit. As we know, Panginoon, na patuloy po kami magsikap, Panginoon, to seek your face. To seek you first in our life, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, in our obedience to the Holy Spirit, there will be a blessing and blessing upon us, Lord. Salamat po sa reminder mo sa amin in this morning. And all the glory belongs to you. In Jesus' name, amen and amen, amen. Palagpakan natin ang Panginoon. You may sit now, my brothers and sisters. And now I want you to introduce the people or the daughter of God, sisters in Christ, who will give us a short exhortation. You know, you want to experience the chariot of blessing come into your life. No, hindi lang po charot-charot ang kanyang sasabihin dito. No, it is a chariot of blessings. Tawagin ko po si Sister Charlotte. So it's the rhythm of the name, charot-charot. Magandang umaga po sa ating lahat. It's so nice to see everyone here. And everyone, I believe that we are all blessed. Thank you for Pastor for the nice message. Will it all focus on how we worship the Lord? From the beginning, we are coming over for most one thing that we wanted to do is to come over and to worship the Lord, right? In all the times of our life, we never failed. Or sometimes, we do, but yet at the end of the day, we choose to praise the Lord. So today, let me share with you a short passage. It was written, or it came from the 1 Chronicles 16:29. I'm read. Give to the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come before him. O worship the Lord in the beauty of holiness. So from the start, we come over to worship definitely. It's not just because it is our obligation to come over, but there is one purpose why we come over. Give to the Lord the glory due to his name. Why we do that one? First, it's because we acknowledge who is God in us, not because of what he can do to our lives. We know how marvelous things God did to our lives in the different aspects of our life. Good give us good things. God's name carries the authority, the power, and the holiness. Therefore, we are called to honor him. Align our lives with his will and allow our hearts to draw into wholehearted devotion. In the message of Pastor, there is a rhythm. And meaning to say, we are aligning our life, we are aligning our deeds, and we are aligning our character in the Lord. Bring an offering and come before him. Usually when we do give, sometimes we think that we are losing something. But we forget to think that what we become when we give. Remember that one of the most best character of Christ is being generous. It was discussed that God gave his life for us. He offers his life for us. Regardless if we are good or we are bad, God doesn't look at it because God's love is great for his people. When we give, we becoming or we have that generous character of the Lord. When we give, it doesn't subtract what we have, but instead, it is a multiplication of our spiritual life. Because we learn, we knew how to give and to live the character of the Lord to be generous. We are Christ-like
human. From the beginning, God created us in His own image, and it should be done that the image of the Lord will be manifested in our lives. In all aspects of our life, we have to ensure that at least at one moment we have that pause and we have to think that, is this the thing that pleases God? So when we bring whatever we have, it shows that Christ is in us. Our hearts, we try to discipline to be a good giver. Giving, it comes in different forms, not just in mostly, people think it is monetary value. Not that all. It's more than, it's beyond on that one. In our service, in our time, in our presence to each and every one, we give. In a simple hi, we give our time to somebody to lift up. In times of difficulties, our words become a inspiration, and especially when Pastor discussed what is happening to our brothers and sisters in Philippines, not only in Cebu but also in Negros. Specifically in our place, we've encouraged or we experienced that one. Whatever comes into our life, we bring offering to the Lord. We offer this to you, O Lord. We don't have any control of it, but you are the one who created and have the control over it. So when we discipline our heart to give, it transforms our life. It doubles not just only our resources, but our character. Because the Christ is living in us already. Our identity changes. It patterns the identity of the Christ. So when we give in a different form or in different manner, as long as our heart is clean, the manifestation of the Lord, we give it to others. It was manifested on us, how we do, how we act into our action and through our action. Worship the Lord in the beauty of holiness. When we worship, we recognize already whom we are worshiping with. It's not about only the worship, it's not about only the ritual, but it is a practice that we are communing or we are in the rhythm, aligning in the Christ, in His holiness. We are encountering the change of our heart. We are encountering the Holy Spirit. When we worship the Lord, it's not just simply worship. We know how we worship and we give all the praise, the highest praise and the highest glory because God is so holy. It is both a recognition of who God is and shaping who we are. Worshiping God will change our heart, always renew our spirit, and there is a total transformation, more than what an eye can ever see. So when we give glory to the name of the Lord, we acknowledge who He is, that He is the one true God, the name above the name, the Lord of the lords, the King of the kings, that He can do everything in our life. Just give glory to His name in everything. And when we going to give, it is a manifestation that the Christ-like character is with us. When we have a true worship, we recognize that there is only one God that we are looking up to. It is only one God that the center of our life. Most especially in our worship process, in our worshiping time from the beginning, we have in our mind, in our heart, that we put God in the center. So whatever we do, the mere presence that we have here is a good offering, is a manifestation that despite of our circumstances, we give glory, we give time, and we worship to the Lord. So at this moment, be with me for a short prayer. Oh, hallelujah, Father God. Father God, thank you, oh Lord, at this moment that you've given to us. Whatever, Lord, that we can give to you with wholeheartedly, with pure heart, Father God, we do believe that it pleases you, Father God. Thank you for the lives of each and every one and for your undying faithfulness, Father God, that you sustain in every day
everyday living of us, Father God. You always been there in every moment of our lives, ups and downs. You never forsake us, Father God. Thank you for all the blessings, and thank you for your marvelous things that done in our life, Father God. We owe you all the glory, Father God. Your name will be lifted up, Father God. And with your name, all these people will come together to continue to worship you, Father God, that there's no other God, only you, Father God, that always been with us. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you. Praise God, palakpakan muli natin ang ating Diyos na buhay for the powerful message na binahagi sa atin ng Panginoon to keep in the spirit of our living God. So as we remember, yung sinabi ni Pastor Tony doon sa conclusion, napakadilang tandaanan. Parang tayo umiindak sa sayaw o sumasabay sa musika because the theme for this month is a rhythm in the Holy Spirit. So dapat nasa tempo tayo sa ating mga pag-step. At ganoon din po sa tono sa ating mga pag-aawit. So salamat sa Panginoon to the power of His Word na sinabi niya that those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Sabi doon, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So it's a great reminder for every one of us. At sabi nga sa Galatians 2:20 na we are all being crucified in Christ. And we are no longer live, by Christ live in us. The life I live in the body by faith in the Son of God who gave me and gave His life for me and loved me. At hindi tayo kumikilos, hindi tayo gumagawa, hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nag-decide by our own strength, by our own mind. But with the power of the Holy Spirit, He gave us wisdom. He gave us a conviction what to do things, di ba? He sent in the advocate, the Holy Spirit in John 14:26, that He will remind us to know what we did, what action we did, what the words we speak with the cause of the power of the Holy Spirit. So palakpakan muli natin ang ating Panginoon. And to our announcement, we have for this morning, we have always every Friday in our worship service celebration, every 10 o'clock in the morning. And we have also a prayer meetings. We have a corporate prayer meeting online through Zoom. Yes, that's what every Monday around 8 o'clock. And we have intimate worship and prayer. Last Monday, and every first Monday of the month. So we're all invited you to experience the intimate worship and prayer. The presence of the Lord is there, right? And also to the cell groups. So we have cell groups to the different groups ng mga leaders. So those people that hindi pa na-connect sa cell group, you will approach every leaders here in the church. And also our project for the ICAC. Sino pa po ang may mga extra clothes or anything na nakapost dyan, so you can freely bring here in the church so that makatulong po tayo dun sa ating vision ng po ng ICAC for the worship building. So this
ginagawa natin is not only for us, but susunod sa mga generation nating mga kapatid sa panampalataya. And for the birthday celebrants, yan, we will announce those birthday celebrants. Yan, Sister Jocelyn Lee Pagyaw, November 7. Brother Einor Joshua Ignacio, November 8. Sister Jinky Isip, November 9. Mark Basco, November 11. Kyle Isaac Orozco, November 12. Yan, and our beloved pastor and Sister Rosalita for happy wedding anniversary on November 10. Palakpang po natin ang mga nag-celebrate ng mga birthdays and anniversary. Salamat sa Lord for the new years para sa nilang life. And also, inanyan ko po tumayo ang lahat. And I invited all the celebrants doon po sa harap. Yan. Sino po po nandito? Dumako lang po tayo at we will all pray for you, for all of them. Sama-sama tayong, ayan. Kuya Mark, yan. Ate Jinky. Kuya Einor, Pastor Tony. Let's all pray. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat, O God, muli sa umagang ito, O God, for the great celebrations, for the victorious celebrations, O God, na bigyan niyo sa aming lahat right now, Lord God, sa umagang ito. Salamat, Lord God, ng puno ng biyaya, Lord God, ang umagang ito para sa aming lahat, Lord God. You fill us, O Lord God, with the power of the Holy Spirit, with the powerful message for this morning, Lord God, na pinakita niyo sa amin, Lord God, how the Holy Spirit works in our life, Lord God. And we are the temple of the Spirit, Lord God. You always taking care, O Lord God, the Holy Spirit. You, O Lord God, in our lives, O Lord God. Empower us, O Lord God. Works in our life, Lord God. Whenever we are doing such things against you, Lord, convict us, O Lord God. Remind us, O Lord God. Speak to us, O Lord God, with the power of the Holy Spirit, Lord God. We don't want you na malungkot kayo, Holy Spirit, Lord God, sa buhay namin, Lord God. But kami, Lord God, yung mag-proclaim, Lord God, how grateful you are, how you give us wisdom, how you give us peace, how you give us comfort, Lord God, how you works to practice the fruit, oh God, the gifts, oh God, of the Holy Spirit, oh Lord God. Lord, tulungan niyo kami, Lord God, ng bawat sa Lord God, to walk, to step, to have faith in the Spirit, O Lord God. Nang patuloy kami mamunga ang aming buhay, Lord God. Patuloy kami maging channel of blessings, Lord God, to bringing a message, Lord God, to the people in needs, Lord God. The kindness, O Lord God, the goodness, Lord God. The patience, O Lord God, the love, joy, patience, O Lord God, sa mga paligid namin, Lord God, sa mga tao, Lord God, sa mga sitwasyon, Lord God, ng aming mga buhay, Lord God. Kumilos kayo patuloy, Lord God, sa aming buhay, Lord God, in Jesus' name, O God, in Jesus' name, Lord God. Let's fire burning in our hearts, Lord God. Let's remind us, Lord God, with the power of the Holy Spirit, Lord God, our advocate, Lord God, our comforter, O Lord God, the Holy Spirit, Lord God, in our lives, Lord God. Lord, salamat, O God, sa umagang to, Lord God, sa buhay namin ka, Pastor Tony, O Lord God, na naghayag ng inyong salita, Lord God, a vessel of your words that really manifest, Lord God, in our lives, Lord God. Thank you, Lord God, that the power of the Holy Spirit that really touch our hearts, Lord God. Patuloy kayong mag-treasure, Lord God, sa heart namin, Lord God, so that we will not sin against you, O Lord God. So that, Lord God, we'll have a joy, Lord God, in our hearts. We have a peace, oh Lord God, because of the power of the Holy Spirit, Lord God. Lord, right now, Lord God, we pray, oh God, sa aming mga celebrants. Right now, Lord God, sa umagang ito, sa araw na to, Lord God, sa mga susunod na araw, Lord God, sa buhay, oh God, ni Sister Justin, oh Lord God, on November 7, si Brother Einor on November 8, Sister Jinky on November 9, si Kuya Mark, O God, on November 12, O Lord God, and si Kyle on November 12, O Lord God. Lord, salamat, O God, sa kanilang buhay, Lord God. Patuloy kayong pagpalain ang kanilang mga buhay, Lord God. Amon po yung desire po nila ng kanilang puso, Lord God. Kayo lang po ang sumagot na yun, Lord God.
ayon sa inyong plano, O Lord God. Ayon sa kanilang pangangailangan, Lord God. Ayon sa kanilang mga sitwasyon, Lord God. Kayo po'y kumilos, Lord God. Salamat, Lord God, sa buhay, O God, na pinagkakalo sa itong mga kapatid kong to, Lord God. How you use them mightily, Lord God, in your vineyard, Lord God, in their ministry, Pang, O Lord God, in their work, in their school, O Lord God, in their family, Lord God. There are all channels of blessings, Pang, O Lord God. Kaya, Lord, kung ano po yung mga dinadalangin ng mga kapatid kong to, O Lord God, alam namin, Pang, Lord God, na iyahatid niyo sa kanila, Lord God, na siksik, diglig, umaapaw, Lord God, ang pagkapala sa kanilang buhay, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Lord God. Mangyari ito, Lord God, sa inyong kalooban, Lord God, sa inyong perfectong panahon, Lord God, in your perfect time, Lord God, in your will, O Lord God, kayo, Lord God, tumilos sa mga kapatid namin ito, Pang, Lord God. Samahan niyo po sila, Pang, Lord God, sa paglakad sa mundong ito, Lord God, nang kasama namin nila kayo, Pang, Lord God, ng banal na Espiritu, Pang, Lord God, na sila mag-yield sa kanila patuloy, Lord God, to receive the gifts of the Holy Spirit, Lord God. Lord, salamat, O God, din po sa aming mahal na pastor, Tony, O Lord God, kay Sister Rosalita, ang kanyang may bahay, Lord God, nagdiriwang ng wedding anniversary, Lord God, on November 10, Pang, Lord God. Let you will be the center of their lives, always, Lord God, in their lives, Pang, Lord, in their marriage, Pang, Lord God. Patuloy isang samahan, Lord God. You are the center of their lives, O Lord God, of their marriage, Pang, Lord God. Patuloy kayong samahan sila, Pang, Lord God, na puno ng pag-ibig, Lord God. There's a unity, harmonious relationship, Pang, Lord God, a blessings, Pang, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God. Ano po yung mga plano pa nila sa kanilang pamilya, Pang, Lord God. Samahan niyo po sila, Pang, Lord God. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord God, great faith, great hope, Lord God, na kayo lamang po, Lord God, ang magkakaloob para sa kanilang buhay, Lord God. They're all truly blessings, Pang, Lord God. Patuloy silang gamitin, Pang, Lord God, sa inyong vineyard, Pang, Lord. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord God, sinamahan niyo kami, Lord God. Thank you po sa pagkilos, Lord God, ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Thank you the presence, Pang, Lord God. Thank you for all the ministries, Lord God, that you use them, Lord God. Nandito man sila o sa likod ng lugar na ito, Pang, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga nanalangin, Lord God, sa mga nagpagal, Pang, Lord God, na sakripisyo ng kanilang time, Lord God, to fulfill, Lord God, the ministry that they offer to you, Lord God. The sacrifice, Pang, Lord God, na binigay nila, Lord God. Ito lamang ang sagot nila, Pang, Lord, response nila, Lord God, how you love them, Lord God, how you love us, Lord God, how you bless us, Pang, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa mga buhay ng kapatid ng Toro, Lord God. Their labor is not in vain as you promise to them, as you bless them, Lord God, mightily, Pang, Lord God, sa kanilang pag-ministeryo, sa inyong ubasan, Pang, Lord. Lord, salamat muli sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa victory, Lord God, ng aming gawang ito, Lord God, nakatungkumpayan because of you, O Lord God, because of the Jesus, Lord God, who give us power, Lord God, of the Holy Spirit, Pang, Lord God, as we praise your name, O Lord God, your love of God, Lord God, your grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon in our lives, Lord God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Glory forever.
Holy Spirit. So let us continue that every day that we trade our sorrows, our pain, and shame. No, let us be filled with the joy that comes from the Lord. Amen.